Ito mga DDS, huwag na kayong magtaka kung bakit sila palaging galit, palamura, masasama ang lumalabas sa kanilang bibig kasi sila masasamang tao. Pag masamang tao, masama ang sinasabi. Pag mabuting tao, siyempre, mabubuti yung maririnig mo sa bibig ng mga mabubuting tao. Wala pa akong narinig na mabuting tao nagsalita ng masasama. Mahilig nga magmura. Kaya pag ikaw ay mahilig magmura, magsalita ng masasama, magbanta, malinaw na isa ka kasing masamang tao. You see, yun ang nakakalungkot, yung mga masasamang tao, inahangaan. Bakit naman niya Mr. Marabilia sinahangaan? Kasi yung mga humahanga, mga masasama ding tao, pari-pariha sila. Yan o. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Breaking news ngayon yung pagpanaw ni Antipolo Congressman, 2nd District Congressman Romeo Acop mga kababayan. Pumanaw siya kagabi. Ayan o. Sabi dito sa report ng GMA News, 1 hour ago pa lang, Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop died on Saturday evening according to police. The report said it was around 10:12 p.m. when Acop was found lying on the floor by his youngest child, Dr. Carla Marie Acop, and a security aide, Pat Frank Louis Pastrana. After the lawmaker's nurse rang the doorbell from the lawmaker's room. The 78-year-old Acop was rushed to the Assumption Hospital where despite efforts to revive the lawmaker was pronounced dead at 10:56 p.m. Yung cause of death ni Acop at yung kanyang lamay, yung wake niya po hindi pa man ina-announce. Si Acop mga kababayan served as Vice Chairperson of the House Quad Committee, Quadcom, which probed into the Philippine offshore gaming operators in the Duterte administration's war on drugs. Yan ang dahilan kung bakit galit na galit po yung mga Duterte, ang kampo ng Duterte, yung Duterte mismo, kay Acop at yung mga members ng Quadcom. Si Acop kasi, sa kanyang final report sa Quadcom, ito yung kanyang sinabi. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is former President Duterte. Napakasakit po nito dahil pawang tayo ay nabudol. Mahirap po ang trabaho namin dito sa Quadcom. Walang gustong bumangga sa isang popular na dating presidente. Pero kami po, tulad niya, ay halal ng taong bayan. Acop, implicating former President Rodrigo Duterte and his inner circle in enabling and profiting from the drug trade. December 12, 2024. Yan ang rason mga kababayan kung bakit kahit sa kamatayan, ngayon, kagabi, ni Acop, matindi yung naging reaction ngayon ng mga DDS, influencers. Nagdiriwang sila mga kababayan. Yan mga post ng mga DDS influencer, sabi ni Dr. Richard Mata, grabe ka na, Cara David. Referring mga kababayan doon sa naging wish sa kanyang birthday ng journalist na si Cara David. Tinanong siya kung anong wish niya. Mamatay na sana niya lahat ng mga kurakot sa gobyerno. So sa tingin ng mga DDS, influencers, ang nag-iimbestiga sa corruption tulad ng baligtad nga po yung kanilang pananaw. Tulad ng Quadcom, corruption in crimes involving government officials, sa kanila, masama yon. Naimbestigahan yung mga ganon. So baligtad ang kanilang pananaw. Si Acop, ang tingin nila, isang kurakot. Kasi inimbestiga yung kanilang tatay. Tatay Digong. Yan grabe ka na, Cara David. Yan si Dr. Mata. Yung kumandidatong natalong senador ng PDP. Ito naman si John Abines, yung leader ng Maisog. Ang sabi niya, another corrupt congressman dead. Karma is working hard these days it seems. Nakita ninyo, mga kababayan, kung gaano ka kahalang ng kanilang mga kaluluwa.
Hindi natin kayang gawin ang ganyan na ipagdiwang mo ang kamatayan ng isang tao. Sabihin pang ayaw mo sa kanya kasi kalaban mo sa politika. Or critic ng iniidolo mo na isang leader or siyang nagpapaimbestiga sa kanyang kamatayan, ganyan yung magiging reaksyon mo. Ito yung sinasabi na hindi na ito makatao talaga. This is un-Filipino. Ini-display ng pagiging halang, napakahalang ng mga kaluluwa nitong mga taong ito. Di ba po? Yung namatay po si Yusek Cabral, alam natin yung pagkakasala ni Yusek Cabral, pero hindi na tayo nagbabanggit ng tungkol sa kanyang pagkatao. So, tayo ang discussion natin nakafocus doon sa kanyang nalalaman bilang isang opisyal sa kalakaran ng DPWH. Di ba po? Pero tingnan ninyo, kung makareact ang mga DDS, talagang masasabi natin, tama yung Bible. Kung maitim, sabi sa Bible, kung maitim ang iyong puso talaga, yun ang lalabas sa iyong mga bibig, sa iyong bibig. Yan sabi sa Matthew 12:34-36. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good. And evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. So may naghihintay pala, mga kababayan, na pananagutan, accountability sa ating Panginoon, ang mga taong ganyan, kasama kung magsalita. At ang tawag ng Bible sa mga uri ng taong ganito ay mga ulupong, vipers. Ayan malinaw yung sinasabi sa Bible, Matthew 12:34-36. Mas maganda sa Tagalog po, mas maintindihan natin. Lahi ng mga ulupong. Paano kayong makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay isang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Kita ninyo? So yung ating Pangulong Bongbong Marcos, wag na kayong magtaka kung bakit hindi siya nagsasalita ng mga masasama sa kapwa kahit inaalipusta siya ng mga DDS, ng pamilya ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Kasi yung puso niya mabuti, so hindi mo siya mariringgan ng masasama. What about si Digong, si Sara, si Baste, ang kampo ng mga Duterte? Bakit masasama palagi ang lumalabas sa kanilang bibig? Napakalinaw po. Sila'y mga ulupong pala. Tawag yan, mga kababayan, ng Bible sa kanila, description. E tingnan ninyo mga DDS, ang sasama ng lumalabas sa kanilang mga bibig. Kamatayan ng isang tao, nagdiriwang sila. Ito yung malinaw na paliwanag kung bakit sila ganyan. Sila'y mga ulupong, lahi ng mga ulupong. Kasi sabi dito, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. So ito mga DDS, wag na kayong magtaka kung bakit sila palaging galit, palamura, masasama ang lumalabas sa kanilang bibig kasi sila masasamang tao. Pag masamang tao, masama ang sinasabi. Pag mabuting tao, siyempre, mabubuti yung maririnig mo sa bibig ng mga mabubuting tao. Wala pa akong narinig na mabuting tao nagsalita ng masasama. Mahilig magmura. Kaya pag ikaw ay mahilig magmura, magsalita ng masasama, magbanta, malinaw na isa ka kasing masamang tao. You see, yun ang nakakalungkot, yung mga masasamang tao, inahangaan. Bakit naman niya Mr. Marabilla sinahangaan? Kasi yung mga humahanga, mga masasama ding tao, pari-pariha sila. Yan Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. May accountability pala. Kaya itong mga nagsasalita ng masasama, sa pagpanaw ni Akop, Congressman Akop, may pananagutan pala sa paghuhukom sila. Nakita na ninyo? Sabi pa sa James 3:8, but no human being can tame the tongue.
it is a restless evil full of deadly poison. Hindi niya mapapaamo ang kanyang dila. Ayan, ngunit walang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay masamang bagay na hindi mapipigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Ganon mga kababayan. Exact description ng pagkatao ng mga DDS. Kung gaano sila kahalang ang kanilang kaluluwa sa kamatayan ng isang tao na lumalaban sa corruption, binabaliktad nila at pinagsasalitaan nila on the day ng kanyang kamatayan. Si Congressman Romeo Acop. Siya yung lumalaban, isa sa mga lumalaban para linisin yung ating bansa laban sa korupsyon at kriminalidad. Ikinakagalit nila mga kababayan. At natutuwa sila. Nagdiriwang sila sa kanyang kamatayan. Diba isang halang lang ang kaluluwa ang gagawa ng ganyan? Gumawa pa sila ng AI video. Ayan pakinggan ninyo yung ginawa na AI video ng Team Lasang. Hi, salamat. Taisti salamat. Umanaw na po ang isa sa Quadcom members Pinagtatawanan na si Romeo ko. Acop. Miorist in Hill po ay peace pala. Matindi pa? Hi, salamat. Taisti salamat. Umanaw Magawa na po mo ang yan isa sa kung Quadcom hindi alang members ang na iyong si kaluluwa. Romeo Acop. Miorist in Hill po ay peace pala. Matindi. Hi, salamat. Taisti salamat. Umanaw na po ang isa sa Quadcom members na si Romeo Acop. Miorist in Hill po ay peace pala. Ganon na katindi, ganon na kasama yung ating mundo, mga kababayan. Ito, page pa ito ng mga DDS. Yan unti-unti natutupad wish ni Cara David. Ito pa, mga kababayan, yung isa. You will be remembered as part of the most corrupt Congress, the 19th Congress. So sakto, mga kababayan, ang description ng Bible. Yan sabi sa 2 Timothy chapter 3. Mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, treacherous, conceited. Di ba sakto, mga kababayan, ang description ng Bible? Kaya kaming mga believers po, hindi na nagtataka kung bakit yung mga DDS ganun katindi ang kanilang ugaling pusakal. Iba po mga kababayan, can you imagine, patay na yung tao, nagdiriwang ka sa kamatayan ng isang tao. Hindi natin yan magagawa, mga kababayan, gaano man tayo kagalit sa isang tao. Yung mga matitino at may mabuting puso, totoong Kristiyano, hindi po magagawa ang ganyan. Only people na mga ulupong sa description ng Bible, vipers, mga ulupong ang pwedeng gumawa ng ganyan, na ipinagdiriwang mo ang kamatayan ng isang tao. You see? Sabi nga mga kababayan, sa Proverbs, si King Solomon mismo ang nagsabi. Proverbs 24:17-18, do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles, lest the Lord see it and be displeased and turn away his anger from him. Yan, malinaw po sa Tagalog. Huwag kang magdiwang kapag bumagsak ang iyong kaaway, o di kaya'y magalak sa kanilang pagkakadapa, dahil kapag nakita ng Panginoon na ika'y nasisiyahan, hindi niya ito magugustuhan, at ang iyong kaaway ay hindi niya parurusahan. Ang may parusa yung mga tao na natutuwa sa pagkadapa ng kanyang kaaway. Consistent yan doon sa sinabi natin, sa binasa natin kanina. But anyway, yung mga matitino nating mga leaders, nagpaabot na rin po ng condolences, pakikiramay sa family sa pagkamatay po ni Congressman Romeo Acop. So ito po yung statement ni Senador Ping Lacson. I am saddened, even devastated to learn about si Romy Acop's passing. He was a dear friend, a cavalier, upperclassman, and advisor. We started working closely together in our earnest, sincere efforts to cleanse the police organization of scalawags and misfits when I was Chief PNP and he was my director for controllership.
It was his original recommendation to download 85% of the PNP's financial and logistical resources to our frontline units, while leaving only 15% to the headquarters as an integral part of the PNP reformation program. Our friendship even grew stronger when I became senator in 2001. And he was elected district representative of Antipolo City 9 years later in 2010. His children may be comforted with the thought that he is now with his wife, Dr. Congresswoman Resurrection Sion Marrero Acop, who died of complications from COVID-19 5 years ago. He will surely be missed. May he rest in peace. So makikita ninyo, yung may mga mabubuting loob, matitinong tao, matino din po, paabot ng statement ng pakikiramay. Sa kultura natin na mga Pilipino, hindi natin yan na ugali. Kahit kaaway mo, kung halimbawa galit ka sa isang tao, sa panahon ng kanyang kamatayan, the usual reaction natin, wag na lang tayo magsalita, manahimik na lang tayo. Pero kung mag-celebrate ka pa, galit ang Diyos sa mga ganyang uri ng tao. Sabi yan sa Bible. Tandaan ninyo yan, itong mga nagsiselebrate sa kamatayan ng isang tao. Sabi ko nga mga kababayan, si Cabral, gusto nating managot siya. Pero namatay na, ano pa man, namatay na yung tao, pagsasalitaan mo pa ng masasama. So never natin ginagawa ang ganon. Kumbaga, topic natin si Cabral, pero hindi yung kanyang pagkatao na. Kundi, base sa kanyang mga trabaho bilang USEC, yung kanyang mga nalalaman, but never insultuhin pa yung tao or ikatuwa natin yung kanyang kamatayan. Gusto natin yung mga witnesses lahat buhay. Pati nga si Digong, gusto natin humaba pa yung buhay para dumaan sa trial. Ganon tayo mga kababayan. So kung hindi siya guilty, edi mapawalang mapauwi dito sa Pilipinas after trial. Ganon ang may matinong pag-iisip. Diba po? Makikita natin, umabot na sa kasukdulan ang kasamaan ng tao. Talagang pababalik na po ang ating Panginoong Hesukristo para sa sa last days na talaga tayo po. Para sa paghukom sa ating mundo at sa mga tao dahil sa tindi ng kasamaan ng tao ngayon. Ayan po. Si Martin Romualdez and mga congressmen nagpaabot na rin po ng pakikiramay. Diba, sabi dito, Romualdez, Solon's remember Acop, principal key house member. So, luksa ngayon mga kababayan yung Congress for the passing of Antipolo City 2nd District, Romeo Acop. Sabi ni Martin Romualdez and yung mga congressmen, the chamber lost a tireless, principled, and important member. According to the statement ni Martin Romualdez, Acop's role as a senior vice chairperson of the House Quad Committee, which was created during the 19th Congress, helped the four panels discuss politically sensitive inquiries with discipline, fairness, and respect for due process. We mourn the passing of Representative Romeo Acop, a dedicated public servant who led with discipline and integrity, and remained unwavering in his commitment to serve the Filipino people, sabi po ni Romualdez. Ayon sa kanya, as one of the Quadcom leaders, Chairman Acop handled every investigation with clear purpose and full respect for due process. He believed the House should always use its oversight powers responsibly, grounded in facts in the search for truth. Romualdez said that Acop's background in public service and law enforcement helped the Quad Committee and other House panel as he was firm but fair, and his way of questioning was methodical, disciplined, and firmly anchored on accountability. He was firm but fair. He asked the hard questions, but always within the bounds of decency and institutional respect. Nakikita ninyo, walang binabastos. Hindi mga bastos yung mga members ng Quadcom, lalo na po si Acop. Sino ang bastos? Yung mga Duterte. Si Sara Duterte, binastos yung Congress. You see?
Makikita ninyo ang pagkakaiba ng mga taong ito dito sa kampo ng mga Duterte. At ang kanyang mga supporters talagang mga halang ang kaluluwa. Sa kanyang kamatayan, nagsiselebrate sila. Walang matinong taong ganon, mga kababayan. So tama talaga ang description sa mga taong ganon. Description ng Bible, mga ulupong. You see? So sabi ni Martin, he never chased headlines. He showed up, did the work, and stayed true to the belief that public office is a public trust. Nagpalabas din ng statement, mga kababayan, si Congressman Adjong. Sabi ni Adjong, Akop's skills and attributes from his being a lawmaker, lawyer, and law enforcer helped the House conduct hearings better. He was also a lawyer who carried the law not merely as a profession but as a moral compass. This rare union of practitioner, investigator, and jurist shaped the kind of legislator he became. In Congress, he brought with him the precision of an investigator, the discipline of a law enforcement, and the wisdom of a seasoned legal mind. He was deliberate, exacting, and always anchored on facts, never theatrics. Kahit si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nagpaabot na rin ng kanyang pakikiramay. Representative Acop served as one of the chairpersons of the 19th Congress Quad Committee, which investigated the nexus between criminal syndicates and government complicity in corruption. As co-chair of the 28th Congress Quad Committee, it is our commitment to continue his work, hold all, involve parties to account, and pursue meaningful reforms in law enforcement and good governance. So one of the Acop's last public appearances was when he, Puno, and other NUP members announced their intention to file an ethics complaint against former NUP stalwart and Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga for his conduct that was unbecoming of a lawmaker. Na nagresult po sa ethics complaint, mga kababayan, na nagresulta sa suspension for 60 days without salaries and other benefits kay Kiko Barsaga. Kaya yung mga DDS galit na galit kasi gusto nila yung mga masasama na gawain ng kanilang mga kaalyado. Wag lang sitahin. Ano ng mga pag-uugali nila, mga kababayan. Gusto nila, gumawa lang sila ng mga masasama at wala dapat babangga sa kanila. Masyado silang mga entitled, mga kababayan. So yan lang po ang ating short video ngayon. Condolence to the family ni Congressman Acop. Kahit hindi natin personal silang kilala, pinapaabot natin yung salute and pakikiramay sa kanilang pagdadalamhati. Okay po, mga kababayan. So itong ating short video atid sa inyo nitong napakagandang product mula pong Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-try at magnegosyo, pag-order nito, mag-message na lang po kayo sa amin, sa aking anak pong architect entrepreneur Maravillas. So lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.